Biblia, ang pangangailangan ng isang tao ng mga anak ng Diyos ay alam na ng Panginoon. Hindi mo na kailangang ipanalangin pa ng Lord, ito po. Kasi as long as sabi nga sa Proverbs, anumang desires ng puso ng isang tao, palaging will ng Panginoon nagpe-prevail. Amen po ba? Laging will ng Lord na nagpe-prevail. Kung alam ng Lord na yung bagay na hinihingi mo sa Kanya ay makakapagpalapit palalo sa iyo sa Kanya. Diba? Of course, bibigyan ni Lord yan. But in the right time, sabi nga ng Panginoon, in the right time. Sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, yun po, sa lahat sa buhay ko, hindi po ako karapat-dapat na sumunod dito, pero dahil po sa pribileyo at grasya ng Panginoon, ako po yung ginagamit niya upang ibahagi po ang kanyang banal na salita sa ating po sa bawat isa po sa atin. Yan. Tayo po muna yung manalangin. Natutuwa din po ako sa message kasi hindi na, kung bago ko sasabihin po, sasaluhin ko itong mensahe sa akin na. At so, di ba, overwhelming po. Kumbaga, ito din po sa tinuturo niyo sa akin ni Lord. So yun po, manalangin po tayo, hindi po tayo ng guidance sa ating Panginoon. Hallelujah, Father God. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa dakila mong biyaya, sa dakila mong grasya, sa dakila mong pag-ibig, Panginoon, maraming salamat, Lord. We ask, Father God, for wisdom, for humility, for knowledge, Lord, for discernment, Father God, to understand your word, Lord God, to eat your word, Panginoon, sa aming mga spiritual na buhay, Father God. We cannot brag about anything that we have, Father God. Lahat ng mga bagay na mabubuti ay mula lamang sa iyo, Panginoon. Gaya ng sinasabi, Lord, sa kanta kanina, Panginoon, sa'yo lamang namin natagpuan ang lahat-lahat, Panginoon. Sa'yo lamang namin natagpuan, Lord God, ang lahat ng pangangailangan namin, Lord God. Dahil ikaw po ang aming kailangan, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Turuan niyo po kami sa iyong mensahe ngayon. Itag mo po ako sa likuran. Ikaw po siya may luklok sa kahit saasan. Namingiti po ako, Lord God, ng paglilinis mo, ng dito ko, Lord God, ng banal mong spirito, Lord God, ng pag-guide sa akin, pag-guide sa akin, Lord God, sa lahat ng sabihin ko, sa lahat ng mumatawid sa akin, bibig. Ikaw po ang siyang makita, Panginoon. Ikaw po ang siyang may taas, Lord God. Ano man ginagawa ng kaaway, Lord God, 2,000 years ago, defeated na siya on the cross, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Deserve the King of Kings and Lord of Lords, Panginoon, Lord God. Kaya, Lord God, hindi po kami natatakot, Lord God, na ipahayag, Lord God, ang iyong mabuting balita, ang iyong magandang balita, Panginoon. Maraming salamat. Gabayan niyo po kami sa umagang ito. Lord God, the all the glory and praises and honor in Christ Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. Back po muna natin. Yan. Let's read natin. Ang scripture po natin ngayon ay Matthew 26 verses 26 to 46. Basahin po muna natin yung title. Why is a prayerless Christian is more open to temptation? Diyan po muna. Why is a prayerless Christian is more open to temptation? Ito po sa event na nangyari noong time na nabubuhay pa si Jesus, incarnated in the flesh, sinama niya po yung kanyang mga disipulo. After po ng pagpapakain sa libo-libo tao, nagsama po ang Panginoong Hesus ng kanyang disipulo. Lagi niya po kasama yun, actually. Lagi niya po kasama yun. Pero, meron siyang mas madalas na sinasama. May mas madalas na sinasama ang Panginoong Hesus. Ang una na po doon ay sina Pedro, si Peter o si Cephas. Siya po yung nagtaga ng tenga ni Marco o Marco po ba? Marco yata yan. Marco. Tinaga na po yung tenga ni Marco kasi si Peter ay short-tempered. Magagalitin. Kumbaga, ang late ng pasensya niya. So, syempre, throughout the years with being with Jesus, sa entire ministry ng Panginoong Hesus, natututunan ni Peter na, Panginoon, ito po pala dapat yung response ko. Ito po pala dapat yung hindi ko gagawin response sa specific situation that I am currently going on. Diba?
So, yun nga po. Bukod doon kay Peter, meron pa. Ang anak niya ni Zebedeo. Ang common na po din ay sina James and John. Yan. Sila po ay sons of thunder, kung tawagin. Sila din po ay maliit ang pasensya. One time po sa isang event sa Bible, nilapitan po nila yung mga hentil, sila po kasi yung mga Hudyo. So, ang mga Hudyo po ay medyo very entitled when it comes to their God. Kasi, para sa kanila, sila lang yung chosen people. So, yun nga po, pumunta sila one time sa, di ko po alam kung ano pong lugar yun sa Bible. Pero, nabasa niyo po yun, mabasa niyo Bible. Pumunta po sila, kasama na Jesus sila magkapatid, si James and si John. Ngayon, binabato-bato sila sa mga hill. Sabi sa kanila, lumayas kayo dito, hindi kayo pwede dito. Sabi na ng magkapatid, ano po natin gawin sa mga yan? Dapat natin magpababa kayo ng apoy para sinugin yung mga apoy. Kidlatan mo na yung mga yan. Sabi ni Jesus, hindi nyo alam yung mga hinihingi nyo. Hindi nyo alam yung sinasabi nyo. Sabi ng Panginoon Jesus. Ako na parito upang hanapin ang mga nakita na. Hindi hanapin yung mga nawawala. So, sila din nawawala. So, tayo din po yun, nawawala. So, why is a prayerless Christian is more open to temptation? Kaya po ba tayo madalas manalangin? Ilang beses at gaano kahaba? Hindi na po ba talaga yung standard ng panalangin natin? Doon ba na-please Lord? Sige po ako next. Basahin po natin yung verse o context natin po ngayon. Yan. Sana po nababasa niyo po. So, ayan, verse 6 to 38. Isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Meron din po yata dito lugar no, na tawagin parang prayer garden. Ano po ba? Prayer garden. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghihirap ang kanyang kalooban. Kaya't sinabi niya sa kanila, ako ay halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Stay po muna dyan ate, dyan po muna. Nabagabag ang Panginoong Jesus at nalungkot ng sobra. Sabi ng Panginoon, sabi daw sa ibang translation, siya po sobra, nasa agony, kung tawagin. He was in great agony. He was in great suffering. Dahil habang kasama ng Panginoon ang mga disipulo niya, ilang ulit na sinabi ng Panginoong Jesus na mamamatay siya. Dadalhin siya saan? Sa hukuman ng mga Romano at doon ibibigay yung papa ng kamatayan sa krus. Yan, next slide. Verses 39 to 43. Lumayo siya ng kaunti. Nagpatala pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po ilayo mo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi ang kalooban ninyo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ng tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makakapagpwet na kasama ko kahit isang oras na? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin. Sabi niya, Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ako pang itong mali, inamin ko, nangyari nawa ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita na naman niyang natutulog sila sapagkat sila ay antok na antok. Next slide po. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya ay nanalangin at iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na anak ng tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon, halina kayo, narito na ang magkakanulo sa akin. Marami po kayong mapapansin dyan. Sa isang, sentence, so pwede na po kayo makagawa ng napakaraming topic. Napakarami. One instance lang po yun, one night lang yan na nangyari. Pero ang dami pong nangyari. Back po ate.
Ano yung mga common na pinapapalit natin sa ating prayer life? Sige po. Unang slide, entertainment. Entertainment. Ano yung mga common na entertainment? Like cartoon, K-pop, P-pop, or social media. Tama. Kakascroll mo. Sabi mo, sige Lord, mag-pray ako mamaya. Kakascroll mo, nalimutan mo na, puro ka sa cellphone. Pero 5 minutes lang sa prayer, pagod ka na. Next slide, ano pa kaya? Schoolwork. Lord, busy po ako, valid naman po siguro reason to. Para hindi po ako mag-pray ngayon. Schoolwork. The Lord has given you a privilege to study in university or school. Pero ginawa natin reason yung blessing na yun para maging hindrance sa paglapit sa nagbigay sa atin ng blessing. That's not wise. Napaka-unwise po nun sa harapan ng Panginoon. At isa po yung ayaw ng Panginoon sa atin. God wants us to grow, but tayo hindi concerned sa growth natin at times. So, isa pong reason ng schoolwork sa ako nakaranas na kayo. Ayun. Next slide, ano pa kaya? Jobs and career. Lord, yun naman na kayong puyat. Or yun naman po na baka malate po ako or baka hindi na po ako umabot. Pag nalate po ako, hindi na po ako a-attend. Kasi po may trabaho po ako mamaya, may pasok po ako mamaya. So, next na lang Lord, or next Sunday na lang po. Hindi din po gusto ng Lord yun. No? May, parang tama na valid reason, pero parang pag sinabi ng Bible, hindi yun reason. Hindi yun reason. Next slide po ate. Loved one. Including our family. Sabi nga, madalas laging ginagamit yung palad para makita natin kung ano yung dapat i-prioritize. Ang una, kung ano yung mataas, siya si God. Pangalawa sa mataas, ito, ano to? Family, ano pa? O loved one, sabihin na natin. Pangatlo, ministry. Ano ba? Ministry. Pangapat, ano? Ano po? Pangwala, self. Ano pong isipin yung self nyo? Kumbaga, huwag nyo uunahin yung sarili nyo. Kasi kapag inunan mo ang Panginoon, inunan yung benefit ng kapwa mo, magpupulong daw yan sa'yo. Magiging pagpapala ka sa lahat. Sa iba. Sa lahat, sa environment mo, sa family mo. Magiging pagpapala ka. Kaya unahin nyo po. Kasi may ano po yan, joy. Yun, joy daw. Sino po nakapanood na ano? Inside Out. Marami daw po nakapanood na Inside Out, pero yun hindi ko po napanood yun. Unang movie lang po. Pero marami po matututunan. So, joy, may acronym po yun. Una, Jesus. So, others. So, why yourself? Sarili mo. So, merong joy kapag hindi naman si Jesus, others, patuloy ka na lang. No? So, next slide po. Yan. House chores. Naku, naalala ko to nung meeting ko. sabi ni Ate Jack. Hindi ko po sa Ate Jack na. Sabi niya, ano siya, may tayo, prayer meeting tayo. Sabi ko, Ate Jack, naglalaba ako. Kasi wala pa sila wala sila magaba pa. May service pa nun. Ang ginawa ko, sabi ko, kung lalaba po ako, Ate Jack. Tapos, pagdating ko, next prayer meeting, sabi tatay, saan ka nagaling? Wala ka nakaraan. Sabi ko, wala po ako tayo, tinapos ko muna na bahay. So, napasok po ako, tapos natulog po ako. Tapos ako ng tatay. Delivery ko ako ng tatay. Delivery ko ako ng tatay. Another event na po, ganun din, laba ulit. Business ako ng labahin namin eh. Kaya, siyempre po, kahit siguro mali, laban natin na. Yun po. So, house chores. Lord, mamaya pa akong pray siguro, ano na lang. Tapusin ko lang to. Natapos, napagod, sumakit pa, natulog. Hindi na nakapag-pray. Diba? So, that's common na naging reason natin. Next, ministry. Sabi nga, diba, 60% na natin, 60%
First, sa babaan ng paraan. Siyempre, sa pag-meditate ng kanyang word. Kung gusto mo pong makausap, basahin mo ng malakas to. Yung gamit ng Lord ng way, the audible voices. Pero wag po yung reason na, Lord, di po ko ito naririnig. Baka kasi di po binubuksan ng Bible. So kung gusto po natin marinig ng ating Panginoon, basahin natin. Gusto po natin marinig, lakas natin magbasa. Powerful po ang word ng Lord. Powerful po ito. Ministry yun, naging reason natin ministry, di ba? Next, worrying about the future, Lord. Naku, ano po, 5 years from now, ako siguro, mataba na ako, 5 years. Siguro, ano na ako, bodybuilder. Worrying about the future. Sabi ng Panginoon, huwag mong alalahanin ang araw ng bukas. Sapat na araw ngayon at hayaan mo na ang alalahanin ng bukas. Unang problema, ang problema niya. Pero ang tao talaga, sad na nga, magpapakasad pa, di ba? Nag-iisip pa, bababad pa yun sa future nila. Ano kayang ganyan, ano po kayang ganito, ano kayang ganire. Sino po ang warrior dito? Hindi po tayo warrior, tandaan niyo po, warrior po tayo. Warrior tayo. Huwag na huwag tayo mag-worry sa future natin kung alam natin kung tinawag ng future natin. Wala po sa katabi natin yung future natin. Naka-Lord pa rin. Naka-Lord pa rin. No? So, nice. Oh, yan. Self-investment. Nalala ko po yung BGC. Tapos nawala si G kahapon. Busy na lang kami ngayon. Nakatawa akong mag-isip, di ba? At times na, next ganyan, di ba? Nakatawa eh, pag lalagay niyo sarili mo sa future. Pero, yun nga, di ba? Nagiging natin ng self-investment. Nagiging workaholic tayo. Yun nga daw eh, hard work. Hindi na papansin, nakakompromise na in spiritual health, spiritual life. So, we should think about it, no? We should examine. Amen. Amen. Ang next verse po ata. Di ba nailaga pusa dito sa bahay? So, ako kung nailaga po akong pusa, sabi nyo ni tita, kapag nailaga akong pusa, ako man daw, ang tukay. Hindi ko yun po. So, sleeping. Yan. Lord, tulog na. Lord, is pagising, amen. Nakaba ng prayer mo, no? Talagang intercessor eh. Sa pagtulog. Next slide po. Money, kasama na din yan sa self-investments po natin. Sabi ng Hebrews, ang money ay hindi masama. Ngunit ito ay unang tukso para gumawa ng kasamaan. Next po. And too many to count. Yeah. What is temptation? How does it affect us as Christians? Sabi sa verse 41, sinabi po ni Jesus, matay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. At ito, praise the Lord. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Wala pong malakas sa tukso. Tandaan niyo po yan. Wala pong mature Christian sa tukso. Kasi po, kahit yung mga mature Christians na bukol sa temptation. Isa pong kwento, totoo po ito, actually story po ito. Isa po siyang pastor. Matagal na po siyang na-overcome yung lust. Sexual immorality. Matagal na pong na-overcome. One time po, parang naisip niya, gusto niya i-challenge yung sarili niya. Kung malakas ba yung faith niya daw, sabi niya. Sabi niya, di ko kaya gawing pumunta ako sa bar mamaya or sa mga bahay yung tawagin. Hindi na ko kung malakas yung faith ko. Kung kakayanin kong makalabas ng buhay. Ayun, nag-decide siya, punta po siya one day, one night sa bahay aliwan. Pupunta niya. Paglabas niya,
nakita na hindi siya malakas. Wala pong malakas sa kasalanan. Wala pong malakas sa temptation. Tandaan niyo po yan. Kaya ang ginagawa parate si Joseph, kahit si Joseph na matipuno, gwapo, matalino, wais kung tawagin, tinakbuhan niya po yung temptation. Yun po yung response sa temptation, buhay na papalayo. Kung lalabanan, kasi po, labanan mo, talo ka. Talo ka. Kahit short mo pa yung fruit, yung spirit, yung armor of God, pag nilabanan mo ito, talo ka. Talo ka. Tandaan po natin, wala pa po tayo sa glorified body natin. Ang ating pong laman ay subject to temptation. Subject to sin. Pero ito po ay sin ng Panginoon at one day babaguhin ng Panginoon. Huwag po tayo magiging matapang sa temptation. Layaw ba natin yun? Layaw ba natin yun? Ito daw po yung meaning ng temptation. Temptation is the enticement to do something that is considered wrong and unwise. It's that feeling that pulls you towards something that might not be good for you in the long run. Sometimes temptation takes place or takes precedence sa zones natin. Lord, dito po comfortable. So, I think itong place ito ay mag-grow po ako. Pero, nung hindi po natin na-examine, nakikita natin, nagiging temptation na siya para hindi ka mag-grow. So, that is considered temptation. You need to examine kung saan ka komportable. Baka kapag komportable ka sa itong bagay, napapalayo ka na pala. Temptation po yun. Isa din po ang temptation yun. Napapalayo ka sa nais ng Diyos para sa'yo. So, next slide, ate. Sabi sa Jeremiah 17:9, ang puso ng tao ay ubod ng sama, ubod ng dumi. Sino ang nakakaalam at nakakaunawa nito? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Ayan. Nakikita niyo ba yung puso nila? Tanging Diyos lang po nakakita ng puso at ang nilalaman nito. Sabi ng Panginoon, mas marumi ang puso kaysa sa lumalabas sa labi. Kasi kung ano yung lumalabas sa labi, yun yung nagagaling sa puso. Tandaan po natin, kapag kontrolado tayo ng puso natin, kaya itong apektuhan ito. Kaya di ba madalas ang tao nag-iisip, ginagamit ito. Imbes na ito. Hindi kasi marami siya eh. Ano ito yung isip niya? Nasa heart niya. Wala po dito. Hindi na, kapag sabi ko ng masamang kasi nagalit ako eh. Nandito po yung ugat ng ginawa niya. Ang puso po ay palaging marumi. Kaya lagi po natin ibalik sa Panginoon. Bago tayo mag-pray, huwag natin unahin na ipag-pray yung mga bagay na request natin sa Lord. Ipag-pray natin, bigay mo natin sa Lord yung puso natin. Para alam ng Lord yung condition nito. Kasi ang feelings or emotions natin ay fluctuate. Hindi. Bias. Ano ko tawagin? Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad, wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Good morning. Good morning po. Yan. Ito po yung circumcision of the flesh. Kung meron po yung circumcision of the heart, meron po circumcision of the flesh. Kaya congrats po kaya yan, binata ka na. Ano ba ang pati kayo? Oh, yeah. Circumcised na, Ate Brenda, no? Binata ka na po. Yan, no? Dati, ito po na yan. Ngayon, mas tatangkaran na ito na yan. So, yun po. Balik tayo sa ating topic. Yan, puso. Next slide po ate. Ayan. So, ang temptation po ay kasalanan. Sabi po sa number 1, Satan is the great tempter. Mabasa po natin sa Genesis 3 nung tinukso niya si Eva.
Si Eva yung less fortunate kung tawagin din na Eva. Kasi hindi niya po actually directly narinig sa Panginoon yung commandment. Ito din pong negligence ni Abraham, hindi niya, Abraham ni Adam. Patay na kay Abraham, mamaya ko pala yun. Ito pong negligence dan. Hindi mo nasabi kay Eva. Exactly what God, kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Satan is the great tempter. Sabi din sa Matthew 6:13, iadya niyo po kami tutukso o sa gawa ng dyablo. Ayan. So, dito tayo po ang dyablo. Sabi ng Panginoon nung nanalangin siya, iadya niyo po kami sa tukso o sa gawa ng dyablo. Si Satan po ang tempter. Sa kanya din po nag-prepare temptation. Skills niya po yun. Part po ng skills niya yun. Temptation is a universal experience. Lahat po tayo nakakaranas ng temptation in different situation. Sa kabataan, common sa kabataan ay pag-ibig. Common sa mga nanay, tatay, yung naghahanap na ng ibang partner. Kasi parang hindi na nakikita sa asawa nila. Yung parang hindi nakita yung asawang nakilala ko. Parang hindi na ikaw yung asawang pinakasalan ko. Ganun. So, naghahanap na yung babae, yung lalaki na another partner kasi wala siya na makita sa partner nila ngayon. O kinakasama nila. So, number 3, Jesus was tempted by Satan 3 times. Tatlong beses pong binalikan ni Jesus ng Word of God ang temptation na ginagawa ni Satanas. Sabi ni Satanas, sige nga kung ikaw ay Diyos, gawin mo tinapay ang batong ito. At saka patandaan nyo ang tukso po, ang temptation po ay palaging nakatugma sa sitwasyon na meron ka. Pansin nyo po ba yun? Ang temptation na nararanasan nyo, laging nakatugma sa sitwasyon nyo ngayon. Kung wala kayo kaya ng ginawa si Satanas kay Jesus kasi nagpasing siya, siyempre, pag nagpasing ka, magugutom ka talaga. Ang ginawa ni Satanas una, sige nga, kung Diyos ka, gawin mong tinapay ang batong to. Lagi pong ugma o tugma ang temptation na nararanasan natin sa sitwasyon natin. Tandaan niyo po yan. Para siyang another substitute for what God has in store for us. Kung ano yung meron natin na nagagaling mula sa Diyos. For God is not a tempter even though you are temptation to mankind. Sabi po sa Santiago 1:30-14, wag aakayin ng sino man na ang Diyos ay manunukso. Hindi po nanunukso ang Diyos, tandaan niyo po. God is a good God and God wants the best for us. Nasa Jeremiah din. For I have the good plans for you. Plans not to harm you but to prosper you. Plans to give you hope and a better future. God is a good God. He is not a tempter. Although He allows temptation na maranasan natin kasi ito po ay part of our pagsasala, kung tawagin sala. Pinire-refine po yung pananampalataya natin. Temptation is not irresistible. Ang temptation po ay hindi, kumbaga parang nalayuan. Natatanggihan. Pwede mo tanggihan temptation. Kapag ang mga kumpare mo, pinapainom ka ng alak, tapos matagal ng tumigil, pero niyaya ko one time. Sabi ng kumpare mo, sige na, isang beses na naman to. Meron kong kalayaang pumili. Hindi mo pwede sabihin, ay, naku, mahal, napainom kasi dahil sa dyablo. Pinilit ako eh. Pwede ko rin yan. Baka magtaka sa ano. So, minahal mo pala ako, siguro dahil sa dyablo, pinilit ka din. Huwag gano'n. In Jesus' name. Meron po tayong kalayaang pumili. At ang kalayaang pagpili natin ito ay dapat nasa-sanctify tayo. Dapat nilalagay natin sa Lord sa natanggulin natin. No? Next, when we yield to temptation, we will sin. Ang temptation ay hindi kasalanan, pero kapag nag-yield ka sa temptation, ito po ay mag-lead sa pagkakasala.
galit ka, pero kapag nagpadala ka sa galit ko, pwede ka makapagsabi ng mga bagay na hindi ko gustuhin na kakasala ka. Next, 7, temptation can come from other people that you are joining with. So sabi ni Pablo, bad company corrupts good moral or character. Sabi sa Proverbs 7:21-27, ito po ay about sa adulteress. So sabi ni Paul, bad company corrupts good character. Think twice kung sino yung mga sinasamahan mo. Or think 100 times kung sino sinasamahan mo. Kasi possible na sinasamahan mo, kung komportable pero binabawasan ka sa pagiging Christian. Hindi po lahat ng kaibigan. Ay, kaibigan na kita. Ang pagiging isang kaibigan ko na ay nilalaban sa Panginoon. Rebuke ka pa na hindi natin is someone who points to friend. Marami rin maging kaibigan pero ilan lang po ang mga tamang kaibigan. Sige po atin ang isa. Dito na po tayo papasok. There are 3 points why a prayerless Christian is more of temptation. First, a prayerless Christian is resistant to God's desires because of not surrendered will. Kapag isang Kristiyano hindi mapanalanginan o mapalanginin, nag-ahari pa din yung desire niya sa puso niya, sa buhay niya. Lord, kasi gusto ko pa, hindi po pwede gusto mo, Lord. Ito lang po ito, hindi pwede yung sa'yo. Ayoko po ng sa'yo, gusto ko po yung akin lang. That's a number 1 sign of a prayerless life. Napakahalaga po ng panalangin. I-neglect mo na lahat ng mga bagay na ginagawa mo. Huwag mo nang unahin yung isip mo. Kung hindi ka magpanalangin, unahin mo lagi yung prayer life mo. Unahin mo palagi yung prayer life mo. Nagbipreside na lang yung ministry. Nagbipreside na lang yun. Magaling ka umawit, magaling ka tumugtog, magaling ka tumayo, magaling ka mag-preach. Pero kung hindi ka magpanalangin, talo ka. Talo ka. Sabi sa Matthew 26 verses 29, lumayo siya ng kaunti, nagpatira siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, ilayo mo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Do we ask for God's will to reign in us? Tayo po ba'y nag-pray na yung will ng Lord matupad sa mga buhay natin? O tayo pa rin na nag-pray na matupad yung will natin sa buhay natin? When you are a prayerful Christian, you ask more for what God has in store for you. Kapag ikaw ay isang mapanalangin na Kristiyano, mas pinupursige mong makuha yung gusto ng Lord para sa iyo, hindi yung gusto mo. Hindi yung gusto mo. Jesus can, pwede niya tanggihan yung kupang iinumin dapat. Pwede niya tanggihan yun. Kasi nasa great agony siya. Pwede niyang takasan yun. Pero He is a God of love. He is a good God. Alam niya kapag tinanggihan niya yun, wala nang kahit lahat tayo papahamak. Mas inuna ng Lord ang sitwasyon natin kaysa sa kanan niya. Naging mahirap siya para sa atin at tayo ginawa ng mayaman. Pero tayo, gusto nating yumaman, iniwan natin si Lord. Iniwan natin ang Panginoon. Natagpuan ka na, lumayo ka pa. Huwag na pong lalayo sa Panginoon. Huwag na pong lalayo sa Lord. Next day po, Ate Lovely. Another impact of a prayerless life as a Christian, sabi dito, a prayerless Christian will easily compromise their faith when swayed by the world. Marami pong temptation sa mundo. Ang temptation po pwedeng makuha, una, kay Satanas, sa mga kaanib niya. Pangalawa, sa ibang tao. Pangatlo, ikaw mismo. Hindi na po palagi kay Satanas na gagaling yung temptation, tandaan niyo po yan. Ginagamit din ni Satanas yung ibang tao para matempt ka. At ginagamit na din mismo yung sarili mo para matempt mo yung sarili mo. Huwag po natin isisi palagi sa Diablo.
Yung temptation. Naku Lord, kasi si Satanas po, ano po, baka pumunta tayo sa Guardian of Eden. Sisiyan sila. And then sila, yung babae kasi ginawa mo, pasaway eh. And then yung, ahas, sinukso ako. Ay, hindi Lord, hindi Lord. Sabi sa Matthew 26 verses 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig na tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Lagi pong malakas ang spirit, but our flesh ay sobrang hina. Sobrang hina. Napakahina. Kung kaya nyo nga lang pong i-censor yung spiritual life nyo, nakikita nyo kung sino kayo. Nakikita nyo kung ano yung lagay nyo spiritually. Kung bigyan tayo ng learn and divine, to know kung ano yung spiritual. Meron na eh, actually na. Ito word niya. Pero kung sa gamit, yung talagang may kita mo literal yung sarili mo, spiritual, ano kaya yung itsura mo? No? Ano kaya yung itsura mo sa spiritual? Kasi kung kaya natin palakihin yung nagawa natin, dapat ginagawa natin sa spiritual natin. Spiritual life natin. Ang spirito ay nakahanda. Ngunit ang laman na mahina. Sabi sa Romans 12 verse 2, do not be conformed to the pattern of this world, but by the renewing of their mind. Next. Para ma-conform tayo sa pattern ng ating Panginoon Jesus. Ang mundo po ay palaging masaya. Hindi po malungkot ang mundo. Maraming sabi rin sa mundo, masaya po ang mundo sa totoo lang. May nabesa pa na testify ng ating mga kapatid, si Roy Jay, si Roy Fry, siyempre, si Tita, Pastor. Okay. Inabesa na testify, napakasayang mabuhay sa mundo. Napakasaya. Kasi hindi ka makokontento. Pero ang bad news, hindi ka makokontento. Good news, hindi ka makokontento. Pero bad news, hindi mo makokontento. Bad news, good news yun. Kung hindi ka makakontento, maghanap ka pa ng mas maganda pa, mas masarap pa. Pero bad news, hindi ka pa rin makakontento. Pero kung si Jesus nasa sa'yo, kontento ka na. Kung meron ka, Lord, kontento na ako. Palakpakan natin ang Panginoon. Kontento na ba tayo sa buhay natin? Siyempre, God has a better plan for us. But we should be content kung ano yung meron tayo ngayon. Kung ano yung meron tayo ngayon. Kasi bonus part na lang yung binibigay ng Lord sa atin. As long as we have Christ in us, that's okay. That's more than enough. That's more than enough. Next verse. Last. A prayerless Christian easily swept away by the tides of hardships and trials. Merong 4 na buto na tinapon ang isa. Kumbaga parang nagalaglag ng mga binhi. Una sa daan, pangalawa sa mga bato. Ano po yun? Ayan, subangin na yan, tapos matinik. Next, saan? Sabang, lupa. Nasa po tapat. Sa mga nasa daan, sila po yung mabilis nakuha ng kaaway. Sinuka po agad sila ng mga ibon. Yung papawid. Ang kaaway po ay ibon din. Tama po yung sabi sa Bible. Prince of the air, ang tawagin, ang kaaway. So, mga nalaglag sa mga mababato ay yung mga taong nakarinig ng salita ng Panginoon pero dumating yung mga hardships, yung trials, yung problems na wala sa Panginoon. Nag-grow, pero sobrang nasasaka na sila, namatay din. Sino tayo doon? Pangatlo, nasa mga tinik. Nag-grow naman sila. Pero nag-aagawan kasi kahit yung tinik, kumukuha din ng sustansya eh. Kaso sasakal sila, natutuloy sila, nag-grow pero nawala din, namatay din. Sila yung mga Kristiyano, sabi nga piniliwanag doon sa Bible, sila yung mga Kristiyano nagkaroon ng problema, nakarinig ng salita ng Lord. One time, ginamit yung Bible verse, binigay sinainan na sa buhay, pero matagal na patagal, namatay din. Pero yung mga nasa matatabang lupa, sabi ng Pwede nga, di ba, lasa yung preaching niya, foundation, dapat yung foundation natin na kay Kristo. Kasi yung firm foundation, yung pananampalataya ng ating buhay. Si Christ, Jesus.
if Christ is our foundation, who can be against us? Who can be against us? Sabi dito sa mga 45, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na anak ng tao ay pagkakanulo sa mga makasalanan. Kung si Jesus ang padala sa emosyon niya, hindi niya gagawin to. Tatakbo siya. Isang option, tatakbo siya. Ikaw mamamatay para sa lahat ng taong makasalanan. Tapos malinis ka. Tayo gagawin mo yan? Gagawin niyo po ba yan? Tinanong ko tabi mo kung handa akong mamatay para dyan. Amen. Handa po ba tayo mamatay sa katabi natin? Mga question. May condition di ba? Pero sa Lord, unconditional. Kahit din mabalik yung demand, binigay ni Lord buhay niya para sa'yo. Binigay na Lord ng buhay niya para sa'yo. Tayo mga Christian, nakakaranas ng hardships ng trials in life. Kahit sa mga maliliit, nakakaranas ng mga problema yan, sa totoo lang. Nag-iisip sila, nasa na po yung 5 piso ko. Sabi nga ni Aaron one time, Mom, where's my chocolate? Namin chocolate na, kailangan na namin. Problema din sila, kahit sila mga problema yan. Nung one time, umalis si Ate Ed, hinihanap si Ate Ed. Kaya sabi na kay tatay, asan daw si asan mama niya? Sabi tatay, bumili lang. Nabalik yun. Ba't may pa tayo mga nasa right mind na? Nakakasa ng problema hardship. Pero hindi po yun yung reason para mag-sway ka papalayo sa Panginoon. So another factor of prayerless life ay madali kang matangay ng mga trials in life. Si Pedro natangay. Si Pedro lalaki sa tubig. Hindi lang kasi sa tubig hindi lang si Jesus Kung baga malapit na ito na si Jesus, ito na si Peter, naglalakad na, ito yung alon, tumingin siya, nalaglag siya sa dagat, sa tubig, nalunod siya. Nakalimutan ni Peter, ang isa siya. May isa pala siya. Tayo nakalimutan din natin para tayo, kapag problema na. Diba? Kaya tayo naman ang ibang tulong. Kapit tayo ng mga kapatid natin, yung mga words. Nandaan niyo po yung instrumento ng tao. Kung gawin instrumento ang Panginoon, hindi po siya instrumento. Siya po ang gumagamit ng instrumento para patunayan na siya yung kailangan mong una at huli. Sige po, conclusion na po tayo. Ibigay siya naman po yung natin. Ito pa yung one of my favorite verse sa Testament, ang 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Huwag kayo manalangin kayo ng walang humpay. Huwag kayo manalangin. Manalangin kayo ng walang humpay. You should work out yung prayer life. I-work out nyo po yan. I-work out nyo po yan. Kasi kung gusto nyo lumakas spiritual, kung gusto nyo lumago spiritual, kung gusto nyo talibay yung pananampalataya spiritually, mas manalangin kayo ng manalangin. Kung kaya nyo magbabad sa cellphone ng 4 hours, 5 hours, 6 hours, mas babaran nyo sa panalangin. Kasi maraming nahahawakan ang panalangin na malalayo. Kung ang cellphone kayang dumaan kapunta ng ang prayer kaya pumunta from south to north. Tandaan niyo po yan, kaya na i-reach out kahit yung pinakamalalayong lugar, kahit yung hindi mo na ikita in FaceTime. Kahit hindi mo na nakita 20 years ago, 10 years ago, ang panalangin po ay kaya mo i-reach out yung mga tao gusto mo makita. Gusto mo ipag-pray, kaya i-reach out yan. Yung sakit, diba sabi nga, ang word of God ay living and active. And the word by Jesus Christ, we are healed. Through prayer, you can reach out more than 1 million people. You can reach out all people. Through cellphone, you can reach out more than, sabi ng nasa 100,000 tao isang araw. Pero lang, isang araw, kaya may reach out lahat ng
hindi po makapangyarihan ng panalangin. Makapangyarihan kung saan ka nananalangin. Sa Diyos po. Kay Jesus po palagi. Palakpakan po natin ang Lord. Kaya po yung nanalangin. Praise God, hallelujah, Lord. Maraming salamat sa dakilang biyaya mo. Lord God, salamat. Natutunan namin, Lord God. Lord God, namin namin ito. Pagbulay-bulayan namin ang isalita sa mga buhay namin. Nakita namin, Lord God, na i-workout pa namin, Lord God, ang aming prayer life. Na ito po yung mas higit na mahalaga, Panginoon. Lord God, sa relasyon namin sa iyo, Father God, na mas mag-grow kami, mas ma-sanctify kami, ma-purify kami, Father God. Nakita namin, Lord God, ang great need namin for our spiritual life, Father God, through prayer life, Panginoon. Lord God, we ask, Lord God, na maitanin mo po ito sa puso namin, salita mo. Hallelujah, maraming salamat, Lord. We all the praise.